chapter 24, verse 7. Amen. Sapagkat magsisindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at mga kakagutom at nilindol sa iba't ibang dako. Tuloy. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Tuloy. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Tuloy. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. Sa talata po na binasa, ang pinag-uusapan at isa sa mga pag-aaralan natin, yung mga kaganapan sa iba't ibang panig ng daigdig. Maging ang bansang Pilipinas, maging ang kasalukuyang nagaganap sa Palestine, sa Iran, maging sa Israel. At nakikita natin na isa sa mga hindi na ipagpatuloy ng tao ang binanggit ng Marcos chapter 2 verse 27 na ginawa ang Sabat para sa tao. At isa din po ito sa nilagay sa Exodus chapter 20 verse 8 na kailangan ipangilin ang Sabat ng may kabanalan. Na ang Sabat ni tinutukoy po na pagdating sa Lucas chapter 6 verse 5, binanggit po doon sa English Bible, I am the Lord of Sabbath. Pagdating din po sa Hebrew chapter 4, na binanggit din po doon na merong isang araw na inilaan ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa pagtiningnan mo yung lahat ng scripture na ito po ay isa sa mga nilabag ng lahat ng bansa na hindi na tutup ang Sabat ni Kristo dito po sa huling araw. Kaya ang lahat ng mga bansa po ay nasa ilalim na po ng propesiya at binanggit din ni Apostol Mateo na magkakaroon ng digmaan ang bawat bansa. At pag sinabing bawat bansa po ay walang bansa na maging exempted. Lahat po ay tatamaan dyan dahil sa pagsuway ng tao sa Diyos. At dito sa binanggit sa scripture, pakituloy mo na doon kung saan ka himinto. Sa Matthew chapter 24 verse 11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Yung pagkabanggit po sa scripture, may bulaang propeta, may bulaang pastor, may bulaang guro, may bulaang apostol, na lahat ito ay lumabas na sa ating panahon. Ngunit, hindi mo siya basta-basta ma-identify sapagkat ang bit-bit nito ay paniniwala din tungkol sa Diyos. Kung babalikan natin ang history sa buhay ng una nating mga ninuno, ay ipinakita po kung sino ang mga naging anak ni Abraham. Sapagkat ang Islam ay nag-claim din na sila ay bini ni Abraham. Maging ang Jehovah's Witnesses, lahat ng mga churches ngayon, sinisikap na makakonik kay Abraham sapagkat si Abraham ay pinagmula ng 144,000, which is the 12 tribes. Ngunit may isang malaking problema doon sa Matthew chapter 1 verse 17 na meron pong 42 tribes na nabihag sa Babylon, from Abraham to David, David to Babylon, Babylon up to Christ. So bawat po lahi na binanggit natin kanina, we have 14 generation. So yung 14th generation, tumutukoy po sa 42 tribes.
So ang problemang malaki ngayon, itong 42 tribes, paano sila makabalik sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Sapagkat ang tao ngayon, sa panahon ngayon, hindi na alam kung ano dapat gawin. Lalo na kapag dumating ang panahon na nagkaroon po ng trouble ang isang bansa, kalimitan sa mga tao ay umaasa sa gobyerno. At kalimitan sa mga mayaman, nagkakaroon sila ng sariling pananaw na i-depensa ang kanilang sarili sapagkat ang mga mayaman ngayon ay preparado na kung sakaling magkakaroon ng gutom. Ngunit ang mga mahihirap saan? Kapag wala silang makain, magnakaw. Wala silang makain, manghudap. Wala silang makain, pumatay. At isa ito sa mga pag-uusapan natin sapagkat may propesya si Propeta Daniel in chapter 12 na merong mga destination ang sino mang tao. Kaya kung alam ng sino man saan ang kanyang destination, titiyakin niya ang kanyang katayuan kung ano ang magiging katayuan niya dito sa kasalukuyang panahon. Okay, basahin natin in Daniel chapter 12 verse 2. At marami sa kanila na nangagtutulog sa likabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay. At ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. So, yung binanggit po na merong mga taong paroon sa walang hanggang pagkapahamak, meron ding mga taong walang hanggang tumanggap para sa walang hanggang buhay. At may mga taong ding tatanggap sa walang hanggang kahihiyan. Na itong binanggit ng scripture sa propesiyang ito, makikita natin dito ngayon sa buhay ni Abraham sapagkat through Jesus Christ, sa ilalim po ng Galatia chapter 3 verse 29, na ang sino man kay Kristo ay magiging binhi ni Abraham at maging tagapagmana ayon sa pangako. Ngayon, titingnan natin ang panahon ni Abraham sapagkat si Abraham ay meron po siyang naging 3 asawa. Na itong unang naging anak ni Abraham kay Agar, si Ismael, na ang naging anak din ni Abraham kay Sarah ay si Isaac. Nung namatay si Sarah, nagkaasawa uli si Abraham kay Keturah. At meron siyang halos 6 na anak, si Abraham kay Keturah, na kung bilangin mo, magmula sa 6 hanggang sa 2, 8. So may anak si Abraham sa 3 asawa, 8. Kung mag-claim si Ismael sa magiging mana kay Abraham, mag-claim din si Isaac. Kung mag-claim si Isaac, mag-claim din ang mga anak ni Abraham kay Keturah, which is yung 6. Na yung 6 po sila si Simran, si Joksan, Medan, Midyan, Isbak, at saka si Shua. At yung 6 na ito ay mga anak ni Abraham kay Keturah, na nagkiklaim din ito sa mana niya na makukuha sa kanilang tatay na si Abraham. At ganon din si Ismael na naging half-brother ni Isaac. Pagdating sa lahi, makikita mo ang hanay na noong nagkaasawa si Isaac kay Rebecca, naging anak nila si Jacob at ang panganay si Esau. Na kung titingnan mo rin, itong Jacob, na pangasawa niya si Leah at saka si Rebecca. At itong si Leah, meron siyang katulong na si Silpa
At itong si Raquel ay mayroon siyang katulong na si Bilha. Palibasa, matagal sigurong naglihi si Leah. Pero bago mangyari yon, ang sabi ni Laban bilang magulang nila ni Leah at saka ni Raquel, kailangan maglingkod ka muna ng 7 years bago mo pangasawa ang aking anak. Naging alipin si Jacob in 7 years na pagdating ng 7 years, ibinigay ang anak ni Laban kay Jacob. At nung gabing yun ang binigay ni Laban ang bunso na si Leah. Ngunit pag kinabukasan, nalaman po ni Jacob, ayon sa history, na si Leah pala yun instead si Raquel sapagkat mahal na mahal niya si Raquel base sa sinasabi ng scripture. So nais lang po nating ikukwento ang kaganapan. Ngayon, nung nalaman ni Jacob, sinabi niya kay Laban, bakit mo ako dinaya? Nang sabi ni Laban, hindi pwede na ang unang mag-asawa ay ang bunso, kundi ang panganay ayon sa kanilang batas. At dahil mahal ni Jacob si Raquel, naglingkod uli si Jacob ng 7 years. So 7 plus 7 equals 14. Yung mga connection na yan, mapapansin mo pagdating sa bagong tipan kung bakit mayroon talagang salvation. Okay, balikan natin. At nung nakuha na niya ang 14 years, ito nang nangyari sapagkat gusto ni Jacob na magtayo din ng sariling pamumuhay. Ngunit sabi ni Laban ng kanyang biyanan, dangan na ikaw ay sumunod sa anumang pinag-utos at naging mayaman siya dahil kay Jacob, kunin mo ang gusto mo. Sa madaling sabi, gumawa ng paraan si Jacob na iyong mga kawan ni Laban ay paglihian ng isang batik-batik na yung lahat ng batik-batik ay magiging kay Jacob. Madaling sabi, dumami ang mga inalagaan ni Jacob at lahat yon ng mga batik-batik ay dinala ni Jacob kasama si Raquel at si Leah. Sa pagtakbo ng panahon po, hindi naglihi itong Leah. Hiningi niya na sipingan ang kanyang alipin at yung alipin ay pumayag at nagkaanak si Jacob sa alipin at dumating ang punto na naglihi din si Leah at itong Raquel gusto ring magkaroon ng anak dahil nga sa tagal din binigay niya ang kanyang alipin na si Bilha at nung nanganak inangkin nila kapwa na itong mga anak ni Jacob sa kanilang alipin na di umano anak nila ni Raquel at saka ni Leah, na pinalabas nila na itong mga batang ito ay anak nila ni Raquel at ni Leah pero galing sa alipin. Ang hindi nasa isip nila ni Leah at ni Raquel na sila ay pwede palang magkaanak. Ngunit ang puntong iyon, pinagpala si Jacob, si Raquel at si Leah mula sa Diyos sapagkat sila ay binayaan ng mga anak sa kabila ng may mga alipin din. Na doon sa mga alipin ay doon lumabas si Dan at saka si Naphtali. Ngayong history sa buhay ni Dan sa buong angkan niya, tinatay ng Diyos yan. Kaya wala sa history ang angkan ni Dan na nagpatuloy hanggang sa panahon natin sapagkat nilipol ng Diyos yun ayon sa Biblia. At ang pinalit kay Dan ay si Naphtali.
Ang anak ni Leah, kung nababasa niyo sa Biblia po, si Ruben, si Simeon, si Levi, si Juda, si Isakar, si Simulon, at saka si Dina. Ngunit, doon sa anak ni Leah, kay Juda, lumabas si Kristo na mula sa angkan ni David, si Mary at si Joseph, na ito ay mula sa angkan ni Leah. Dito naman kay Silpa, na alipin ni Leah, nagkaroon din po ng dalawang anak, si Gad at saka si Aser. Na pagdating dito kay Raquel, ang naging anak din niya, si Joseph, si Benjamin, si Manasseh at saka si Ephraim. Kapag binasa niyo sa Biblia, sino yung si Ephraim? Mula po yan sa angka ni Benjamin, ni Joseph, at the same time kay Raquel na asawa ni Jacob. So sa Biblia makikita mo, pinagpapala si Raquel at saka si Leah na ang naging asawa nila ay si Jacob. So kung babalikan mo, nagkaroon ng tatlong anak, asawa si Abraham, si Jacob ganun din, na meron ding dalawang magkapatid at merong dalawang alipin, naging apat, na kung titingnan mo ang kasaysayan, David, from Abraham to David, David to Babylon, Babylon to Christ, yung 42 tribes na yon ay talagang committed sila sa paglabag sa utos ng Diyos. Ngayon, kung titingnan natin ang panahon ngayon, Israel and Palestine or Iran. Actually, yung pinag-uusapan dyan is territory. Agawan ng territory. Pero kung titingnan mo, ang bawat nations, if we talk economics, pwede namang tutukan ng ekonomiya kung paano mangutang sa isang bansa para yumaman ng isang bansa, ano mang business na dapat pasukin, at kung ano mang territory na dapat angkinin, like yung Pilipinas, yung China Sea, yung pinag-aawayan. Di naman kailangan gira ang pag-uusapan dyan para angkinin ang isang property sapagkat bawat bansa may mga immigrant na mga counselor na namamagitan. Kaya meron na tayong Department of Foreign Affairs para sila mamamagitan sa ganyang mga usapan. Ang tanong, bakit nagkakaroon ng gira? Ngayon, ang claim ng Israel, ang claim ng Iran, ang claim ng US, ang claim ng iba't ibang bansa, maging ang Russia, kung ano ang connection sa bawat bansa, ano ang kanilang mga territory, inalagaan, iniingatan nila yon. Pero karamihan sa mga bansa ngayon ay nag increase po ng ekonomiya na ang claim din ng Islam, sila ay pinagpapala din ng Diyos sapagkat si Ismael, anak ni Abraham, anak ni Agar, at yung nangyari sa panahon ni Ismael at Isaac, nung lumaki na sila, nakita ng nanay, ayon sa Biblia, binubuli ni Ismael si Isaac. Yan sabi ng nanay, Abraham, palayasin mo na yung mag-ina. Sa ating panahon, nangyayari yan. Ibig sabihin, ang haba ng panahon mula sa time ni Agar, ni Sarah, hanggang sa time natin, in every family nangyayari yan. Yung ganong sitwasyon. Ngayon, ibig sabihin, hindi kaila sa ating panahon ang posibleng nangyayari sapagkat whether you like it or not, especially the Christians, tayo ay i-connect ng Diyos sa Israel through Jesus Christ. Kaya sa amin hindi po pwede na
babalik kami sa pagiging Islam o sa pagiging anumang religion na kinagisnan sapagkat hindi pwede na ang pagiging mananampalataya sa pangalang Jesus Christ na babaliin sapagkat even in any religions today, kung pag-uusapan ang lahi mula kay Abraham, lahat pong nakakonek yan ay nagkasala laban sa Diyos. Kaya nung lumabas si Kristo kay Mary, conceived by the Holy Spirit, ang Savior, ang Redeemer natin mula sa angka ni Juda, mula sa angka ni David, sapagkat lahat ng king na lumabas, like David and Solomon, si Solomon nadali sa lust of the flesh. Si David ganun din. Therefore, ang pagiging king ni Jesus Christ, conceived by the Holy Spirit, para ang buong angkan magmula kay Abraham hanggang sa panahon natin, isi-save niya, i-redeem niya, at makita niya kung saan siya nakadestinate ngayon, so kung sa walang hanggang kahihiyan, kung sa walang hanggang buhay, o kung sa walang hanggang kapahamakan. Ngayon, lahat ng tao ayaw ng kapahamakan. Lahat ng tao ayaw ng kahihiyan. Lahat ng tao gusto buhay na walang hanggan. The problem is, if we talk nations, anong nangyari sa mga nations natin ngayon? Yun ang tanong. Sapagkat ang ipinakita po sa scripture, iwanan natin siya ng konti, no? Ang ipinakita sa Biblia po, mga kapatid kay Kristo, yung napaka hirap intindihin sapagkat ito ay exclusive lang. Ang nang mag-handle nito walang iba yung mga leader sa bawat bansa. Kaya may mga tao na walang pakialam. Hindi sila interesado. Pero sa Diyos po, ipinakita ang kahalagahan nito sapagkat nagkakaroon po ng end of time ang Diyos sa Israel kung paano po. Sa Marcos chapter 9 verse 50, ipinakita po dito sa talata bilang paglilinaw sa banal na kasulatan. Marcos chapter 9 verse 50. Mahaba ang verses, ano? Last verse pala yan ng Marcos chapter 9. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Question mark. Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. So, yung obligation to preserve in terms of peace, unity, in every nations. Ang mag-handle nito, presidente, leader ng bansa, either Congress, either Senate, either Supreme Court, either sapagkat ang leader ng bansa natin ay isa sa mga inatasan to preserve peace and unity. Ngunit may mga bansa na hindi sumusunod sa batas. Sapagkat ang batas na pinairal ng bawat bansa ay batas kung paano yumaman, kung paano magkakaroon, kung paano magkamit. Na yung obligation na ito, hindi naranasan ng karamihang bansa sapagkat ang panahon natin, kung titingnan mo, ang bansang Pilipinas sinakop in more than 333 years. After Spanish time, sinakop tayo ng Americans in 48 years. After Americans, sinakop tayo ng Japanese in 4 years. So pag tinotal mo siya, meron siyang 385 years. Pag hiniwalay mo yung 3 sa ilalim ng Matthew chapter 12 verse 40,
Pag hiniwalay mo yung 8 sa ilalim ng Nehemiah chapter 8 verse 18, pag hiniwalay mo yung 5 sa ilalim ng Matthew chapter 24 verse, pakibasa nga. Hmm? Matthew? Hmm. Ano man, 24/7 po, mission. Hmm? Sa 24/7, mission po. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Hindi yan. Tingnan natin sa aklat ng Mateo. Tingnan natin na sapagkat ang binanggit ng chapter 25 verse 1. 25 verse 1. Okay. Basahin natin. Kumagkagayon ay makakatulad ng kaharian ng langit sa dalaga. Kinuha ang kanilang mga ilawan, Hmm. pagsilabas, upang salubungin ang kasintahang lalaki. Hmm. Verse 2, at ang 5 sa kanila ay mga mangmang, Hmm. at ang 5 ay matatalino. Verse 3, kapag ang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. So doon sa 10 virgin na yon, ang 5 mangmang, ang 5 matalino. So ang history lang sa bansa natin, sapagkat ang Pilipinas ay nakadesign sa eastward, ang bansang Pilipinas lang ay nakapokus sa pananampalataya sa Diyos in the name of Jesus Christ. Yung 385 years na inalipin tayo from Spanish, US, and Japanese, yan ay nakadesign din sa Diyos yan. And I really believe na talagang computation ng Diyos yan lahat, na ang Pilipinas totally magiging malaya sa pagiging Philippine Republic. So, ang Pilipinas din ay naghahangad din sa mga territory kung ano pong sakop ng bansa natin. Kaya yung Spratly, yung sa China, yung mga pinagagawan kung saan yan may kayamanan ng bansang Pilipinas, inaangkin din ng ibang bansa at malimit na nagkagirian ang ating mga authority. At kung tutuusin, nasaan ang ating mga reconciliation person, yung mga immigrant na mamagitan kung paano po i-reconcile ang problema pagdating sa territory. Samantala, swildado ng gobyerno, may mga alawan sa gobyerno. Ilang daang mga intelligence na may mga budget ang gobyerno para po i-monitor ang problema ng bawat paligid, maging ang bansang Pilipinas. FBI, CIA sa Amerika, lahat po ang mga intelligence gumagalaw yan para i-surveillance ang buong daigdig kung sino ang sumusunod sa batas at hindi. Sa ating panahon, walang ibang takbo ang usapin, kundi babalik pa rin sa original na pinangakuhan ng Diyos, walang iba si Abraham. Kaya pagdating sa pananampalataya, if we talk Christ believers, ito ang malaking usapin. Sapagkat ang mga leader sa mga bansa natin, hindi na po tumutupad sa mga ordinances of God. At halos ang buong mundo hindi na po sumusunod nito. At isa ang mga Islamic person na talagang marahas silang magdesisyon. At yung mga desisyon nila ay talagang kiniklib nila na pag nakakitil kami ng buhay, yan ay kapurihan para sa Diyos. Sapagkat pinaglaban namin ang katotohanan. Ngunit,
from the original, pag pinag-uusapan po ang hanay sa alipin na babae, walang mana na ibibigay sa anak sa alipin, kundi doon lang sa anak sa pangako. Ngayon, ang solution binigay ng Diyos through Jesus Christ. Inilagay si Kristo sa buong daigdig sa gitna upang ipakita from Abraham up to the present and every leader and every nations na mapigilan itong pestilence na mangyayari sapagkat ang war nangyayari na sa Pilipinas, na ang Pilipinas inalipin ng 385 years. Na, ang tanong, kailan pa talaga lalay ang Pilipinas? O sabihin na lang natin, salamat sa Amerika. Higit sa lahat, dapat salamat sa Diyos. At after nung pinalaya tayo sa time ng Amerika at Japanese, nasaan na kaya ang paglilingkod ng tao ngayon sa Diyos? Ang Sabat hindi na po pinaiiral. Ang first day of the week, ipinakita po actually from 385 years. Ang 3 days and 3 nights, pinakita na po doon. Ang time ng kanyang kingship, which is 8 days, same manner, pinakita na rin po. At yung ipinakita ng Biblia in chapter 25, verse 1 and 2, yung 10 virgin ngayon, yung 5 mangmang, yung 5 matalino. Ang tanong, sino kaya ang wise men sa panahon ngayon na di sumunod sa traditions of men under Colossians chapter 2, verse 8? Sino kaya ang mga anak kay Kristo na nagpapatuloy ngayon ayon sa paglilingkod ng tao upang matamo ng tao ang pangako ng Diyos kay Abraham? Sapagkat itong alipin na anak ni Abraham hindi kailanman magmana. Na ang anak ni Abraham kay Isaac lang magmula yung promise. So pag binalikan mo ang history, makikita mo na ang obligation ng bawat leader sa anumang bansa na ma-preserve yung kapayapaan. Ngunit kapag hindi na-preserve ang kapayapaan sa bawat bansa, yung binanggit kanina in chapter 24, verse 7, yung pestilence and famines, yung war, kasalukuyang nangyayari sa panahon ngayon, agawan sa mana, agawan sa territory, agawan sa mana, agawan sa territory. Nasaan ngayon ang ating mga reconciliators in every nations? Sayang lang sa sweldo. Pero nagkagira. Pwede namang, actually, ang pagdami ng populations, yun ang sinabi ng Diyos kay Abraham na kasing dami ng buhangin sa dagat ang iyong lahi. Walang sinabi doon na pag dumami kayo, papatayin ko yung kalahati, iiwan ko yung iba. Tinanggal na nga yung flood eh. Hindi na nga pwedeng magkakaroon ng nationwide na flood sapagkat may promise na ang Diyos. Ibig sabihin, pagdami ng populations, hindi na siya problema. Kung ang problema ay ekonomiya at may mga trouble, kailangan ang mga nasa Ministry of Reconciliation, mamagitan sila at hindi sila one-sided. Ang problema ngayon, para sa akin, isasuggest natin sa buong leader, sa lahat ng bansa, may kumuha na kayo ng mga matitinong pastor na magiging reconciliator. Even local and international. Kasi kung hindi Christ believers ang kinuha niyong tiga-reconcile ng inyong bansa, gugulo ang bansa, maging ang bansang Pilipinas. Sapagkat kung walang takot ang isang tao sa Diyos at hindi siya nakasunod sa tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang habol lang noon na magiging immigrant, counselor, sweldo lang at allowance, pakinabang lang. Pero may mga pastor na nagbo-voluntary, libre, walang bayad, mag-counsel sa anumang bansa kung willing ang mga leader na gawin nila yun. Kung hanap nila ay kapayapaan, hindi trouble. Ngayon, ang obligation na ito ay hindi natupad. Kaya nga si David, nalaglag siya sa panahon niya. Si Solomon ganun din. 300 mga princess, 700 mga princess, 300 hindi. Halos 1,000.
Ngunit ang conclusion ni Solomon, lahat ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, kapag ang tao hindi po naka-design sa panindigan, ang isang leader hindi naka-panindigan sa kanya pong pagiging leader, anumang kasiraan at hindi maging material o spiritual, anumang kakaharapin niya, kapag ang katotohanan ang manaig, malalantad ang mga bagay na dapat malantad. Walang pwedeng maitago. Sapagkat ang obligation ng bawat leader is to preserve peace. So, pag tinignan natin ang Old Testament time, meron ng pinauna ang Diyos. Kaya nga po, ang Bible, ni-encourage lahat ng tao magbasa, mag-aral, sapagkat lahat ng leader, ang sino man, ito ay meron ng instruction ang Diyos sa Biblia na dapat na lang sundin kung sino ang nakadesign sa pagiging leader, sino ang gusto maglilingkod sapagkat merong battle po na mangyayari at obligasyon po ng leader yan. At ito ang sabi ni Propeta Isaiah in chapter 2, verse 4. Sa Isaiah chapter 2, okay, Isaiah chapter 2, verse 4. At siya'y hatol sa gitna ng mga bansa Mm. at sasaway sa maraming tao Mm. at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod At ang kanilang at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa hindi magtataas ng tabak laban sa bansa. Umangaran pa man sila ng makikipagdigma. pinauna na ng Diyos tulad ng sulat ni Propeta Isaiah. So those leaders are doing against the will of God. Ibig sabihin, kung nagkaroon siya ng fabricated na plano para sa war, or ang war ay nangyari dahil sa personal interest, ito ang magiging kalaban niya, walang iba ang Diyos. Kung merong 1,000 mga missile, mga atomic bomb na inilaan ng isang leader, kapag hindi niya naintindihan ito, gumagastos ng ilang bilyon para sa mga armas sa digmaan, gumagastos ng ilang milyon para sa mga counselor, mga imigrante sa iba't ibang bansa. Ngunit ang dulo, magiging kapahamakan at kamatayan na ng tao. So kung nabubuhay ka sa daigdig ito, ganyan lang mangyari sa ibabaw ng daigdig. Puwera lang sa walang pakialam. Puwera lang kung nakadesign siya sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit ang mga concern dito, yung nakadesign sa walang hanggang buhay. Ibig sabihin, ang propesya na ito ay meron ng pagdidiin ang Diyos na siya ay hahatol sa gitna ng mga bansa. And we have 197 nations. Sa gitna na yan, ang Diyos ay hahatol. Ang pinaka-peacemaker sa buong daigdig, walang iba Diyos. O kailan lang nagkagira sa Israel, nagkagira sa Iran, kailan lang may lindol na 6.1 sa Peru, ang mga building nakatagilid, kailan lang may mga lindol sa nagdaan, kailan lang dinalaw din tayo ng lindol. Yung shaking ngayon ng daigdig, nagaganap dahil sa pakikipaglaban na ngayon ng tao laban sa Diyos, especially sa mga leader ng bawat bansa. Ngayon, ang isa pa sa mga ipinakita dito, nagkaroon ng period of peace sa history ang Diyos sa Israel. Tingnan nyo sapagkat kiniklaim ng Israel na sila'y bayan ng Diyos. Tama naman. Ngunit
ipinaliwanag ng Scripture. Joshua chapter 11 verse 23. Josue. Joshua. Joshua 11:23. Basa? Gayon, sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa lahat na sinalita ng Panginoon Mm. kay Moises. Mm. At ibinigay ni Josue na pinakamana sa Israel Mm. ayon sa kanilang pagkakabahagi ayon sa kanilang mga lipi. Yes. At ang lupain ay Mm. nagpahinga sa pakikipagdigma. Yan mo, nagkaroon ng peace. Kung titingnan mo, paglabas nila sa Ehipto, nag-travel sila sa Red Sea, Wilderland, pagpasok sa Kanaan. Alam mo yung sukat na yan, kiniklaim nila na magiging kanila yon sapagkat bawat pag-worship nila, pag-alis nila kung saan sila huminto, ayon sa Scripture, nag-iwan sila ng bato, palatandaan na dyan sila huminto. Kaya yung mohon doon, nagsimula yan. In how many thousands of hectares yan? At sa panahon ni Joshua, ipanaliwanag dahil sa inayos ang mga sukat ng lupa in how many hectares, square meter, walang gulo. At nung pagdami ng population, like ang bansa ng Taiwan or ng Vietnam or bansa natin, sa bansa natin, kailan lang naging city ang Mandaluyong, yung Makati, yung hindi naman bigla na gano'n yan. Ganon din sa ibang bansa. Nung pagdami ng population, ang sitio nagiging barangay. Pagdami ng population, ang barangay naging syudad. Pagdami ng population, ang lungsod nagiging city, nagiging nations. Ibig sabihin, ang tao nagdubli na. Now, every leader in every generations, ipinakita anong nangyari. Yung mga sukat sa lupa, paano? Alin yung private property, alin yung government property. At sa bansa natin, nakikita natin na kahit develop na ng gobyerno, may pumapasok ng mga land grabber na nag-aangkin kanila. Na ang kanilang claim, ang kanilang mga ninuno, silang nagmay-ari sa ilang daang ektarya na yan. Kaya itong mga anak, mga apo, nag-claim ngayon na kung titingnan mo, nag-claim din ang anak ni Keturah kay Abraham, nag-claim din ang anak ni Ismael, nag-claim din ang mga anak ni Isaac, na sila nag-claim yun, hindi na alam kung anong mga sukat na nila. Nagkagulo ngayon ang mga tao, kaya ang gobyerno tumatayo dyan. Sa time ni Marcos, binigyan sila ng 5 or 6 months, i-surrender yung Spanish title para po baguhin. Yung ibang nag-surrender, yung hawak nyo, forfeited na yan. Kaya yung iba nagkiklaim, may hawak ng Spanish title, yun naman pala hindi na, sapagkat may approve ng Supreme Court ang ganitong ganito, hindi na pwede. Ngayon, away din yun. Nagkagulo din yun. Again, pagkain pa rin pinag-uusapan, legacy, opportunity, yun pa rin pinag-uusapan ng ganyan. Ang isa lang reason, dahil sa pagsuway ni Abraham sa Diyos, na halos ang mag-asawa hindi naniwala sa sinasabing si Sarah ay magkaanak. Ang tanong, bakit naging pipi si Isaac? Naging bulan si Isaac. Kaya naloko si Esau ni Jacob, at si Jacob, niloko niya ang kanyang tatay na ang kasabwat niya ang nanay. Na itong ginawa ni Jacob, niloko din siya ni Laban, kaya nag-serve siya ng 14 years kay Laban
Ibig sabihin, pag nangloko ka sa iyong kapwa, ang ginawa ni Jacob babalik din sa kanya. Ibig sabihin, kung may claim ang anak ni Kintura, anak ni Isaac, anak ni Ismael, ano mang nagiging trouble ngayon, ipinakita ngayon doon sa time ni Abraham, na pag kinausap ka ng Diyos, pag binigyan ka ng instruction, huwag mong baguhin, huwag ka mag-alinlangan, sapagkat Diyos kausap mo. Ibig sabihin, pag tinawag ka sa paglilingkod sa Diyos, kinausap ka, inadvisean ka, pag matigas ang ulo mo, ibig sabihin, kawawa ang magiging generation sapagkat magiging ganun din po yan. Tinawag siyang the consequences of sin. Ah, okay. Sabi ng scripture, hindi ko nalalahanan yung mga kasalanan. Hindi natin pag-uusapan kung anong kasalanan ng sino man. Ng Islam, ng Christian, kung sino. Okay, kalimutan. Kasing pula ng dugo ng kasalanan, kayang paputin tulad ng navy. Ito na. Sino ang mag-restart sa restitution after the time of Israel through Jesus Christ, sa time natin? If we talk 3 dispensations sa spirit time, si Jesus Christ. Kailan mangyari? Sa kanyang time ng kanyang resurrection. Acts chapter 3, verse 21. Ibalik niya ang lahat sa dati. Ibig sabihin, ituturo sa iyo, iyo, Isakar, Absalon, Naphtali, ayan. Ituturo kung ilang milya lang ang inyong lupa. Okay, Palestine, ito lang ang inyong territory. Iran, ito lang. Israel, hanggang dyan lang kayo. Pagyamanin niyo ng inyong bansa. Ang problema, tulad sa atin, in every 6 years, nagpapalit ng liderado sa presidente. Next president, iba na naman. Next president after 6 years. Ngayon, wala pang 6 years, nagkagulo ng bansa natin. Pera pa rin pinag-uusapan. Ang mga churches nagkagulo. Pera pa rin ang pinagkaguluhan. May mga pastor na nanggugulang sa membro. May mga pastor na nanggugulang sa kausap. May mga lingkod ng Diyos na nagmamadali ng kayamanan. Naghangad sa kayamanan. Pera pa rin ang nangyayari. Ngunit ang sabi ng Galatia chapter 3, verse 29, from verse 25, simula tayo sa verse 25. Galatia chapter 3, verse 25. Galatia chapter 3, verse 25. At kapag ngayong dumating na ang pananampalataya, Yes. ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya Yes. kay Kristo Jesus. Yes. So, pag sinabing bago magpatuloy, pag ginamit ang word na pananampalataya by the academic teaching, ibig sabihin, from the very beginning up to in our time, if we talk believing in God through Jesus Christ, pag ginamit mo yung faith, kailangan ang faith nakadesign siya doon sa Hebrew chapter 11 verse 1. Anong sabi doon? Faith is the substance that things are cannot see. So yung mga anak kay Kristo, ang faith ay magiging substance sa kanila. If we talk mana, if we talk material, if we talk needs, if we talk food, if we talk shelter, everything. Kailangan gamitin yung faith, na ang faith, it is a substance. Okay. Tuloy mo. Kung saan kami to? Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. 28. Walang magiging Hudyo o Grego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. In how many billions today? In every tribes.
lahat tayo maging iisa na kay Kristo. Hindi na pwede i-apply in any religions today. Ay si Jacob nga, nagkaroon ng 4 na asawa. Pwede rin ako mag-asawa ng 4. Hindi rin pwedeng i-apply. Eh si Abraham nga, nag-asawa ng 3. Ay ako din pwede rin. It is wrong. Sapagkat if we talk Christ believers, ang church ay nakadesign lang sa isang babae at isang lalaki. Ibig sabihin, kung ipinagpatuloy ang naging buhay ni Jacob na mayroong 4 na asawa, na may mga anak sa 4 na yon, also sa Abraham, kanilang lulo. Ibig sabihin, ang trouble, ang argue, ang killings, ang argument, ang battle, mararanasan hindi lang ang ganong mga churches, kundi lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito, sapagkat ang pag-aasawa hindi na po naging maayos ngayon. Kuha na lang doon, kuha na lang dito, wala nang pakialam kung anong lahi yan. Malaman mo lang pag nagkaroon na kayo ng 4 na anak, yung asawang pala lumilipad na pala sa bubong. Malaman mo pala pag nagkaroon ka ng 9 na anak, doon mo lang malalaman na yung asawa mo, spiritista pala, manghuhula pala, albularyo pala. And that is why naging problema ang sa panig sa Christ believers, especially sa mga leaders, sapagkat ang pag-reconcile po, klase-klase, nandiyan nagsama-sama na. Ngayon, sino ang mag-cultivate nito? From Galatians chapter 3 verse 29. Ang ganda ng pag-aayos ng Diyos. Dadalhin ang lahat kay Kristo. Wala ng Grego, wala ng Hudyo, lahat iisa na. Okay? Ngayon, merong mag-cultivate niyan. The righteous cultivate the Spirit. Okay. Ito na, Romans chapter 12 verse 18. Yan na, sila yung mag-cultivate niyan. Romans chapter 12 verse 18. Okay? Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, itong trouble na to, okay, in how many religions today? Because we have 3 kinds of Christianity. Ang ipinakita po, trouble, argue, spiritual, material, literal. Ang dinidiin po ng scripture, to cultivate, na ang mag-cultivate sa righteous is yung spirit. Spirit ng Diyos. Na ang sabi doon, kinakailangan magkaroon kayo ng kapayapaan sa ilang tao? Sa lahat ng tao. Hindi sinasabing sa inyo lang mga kapatiran, hindi sinasabing sa inyo lang grupo, kundi sa lahat ng tao, those individual today na nakakaalam nito kung paano niya balikan na hindi niya susundan ang failure ng ating mga ninuno. Kaya merong talata sa Biblia na manumbalik kayo sa akin sapagkat ako'y manumbalik sa inyo. Dahil ang ating unang mga ninuno nagkasala laban sa Diyos. Malakias chapter 3 verse 7. Ngayon, kapag hindi nagkaroon ng kapayapaan ang tao sa lahat ng tao, ibig sabihin hindi siya na-cultivate ng Holy Spirit. At the same time, hindi siya naging righteous. Yung puro galit ka lang doon, galit dito, galit doon, inis ka doon, inis ka dyan. So wala tayong magagawa sapagkat 3 ang naging asawa ni Abraham. Alipin, si Hagar, si Sarah, at nung namatay si Sarah, nagkasawa siya Kintura. Nating magawa eh. At nung anak din si Isaac at nagkaanak ang asawa ni Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob. At itong Jacob, nagkaroon din ng ganong 4 na asawa, 2 magkapatid.
at dalawang alipin at nagkaroon din siya ng anak kay Kintura na kung titingnan mo, mga kapatid, magmula kay Abraham hanggang sa mga anak niya, itong nangyari, wala tayong magagawa. Yan ang buhay eh. Yan ang kanilang nangyari sa buhay nila. But through Jesus Christ, sa time natin, ipinakita po, through Jesus Christ, ibanilik niya ang lahat sa dati. Na lahat ngayong nagkakamali, lahat ng nagkakasala, through Jesus Christ, hindi na pinag-uusapan ng failure ng taong yan. At yan ay kailangan i-cultivate ng Holy Spirit. Gagamitin niya ang mga righteous na itong mga righteous magkakaroon siya ng kapayapaan sa lahat ng tao. Walang sinabi dyan, yung mga born again lang, yung mga nasa Diyos hindi. Criminal, drug addict, sino mang mga loko sa daigdig na ito, dapat magkaroon ng kanyang kapayapaan. Hindi ka pwedeng, ay kayo mga ano, kaya hindi po ganun. Ngayon, ang ipinakita ng scripture, ito pa, in chapter 12 verse 14 ng Hebrew. Hebrew chapter 12 verse 14. Okay, kikita natin po sa scripture. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung walay ito'y sinuman ay di makikita sa Panginoon. Yes. Talagang ang kausap ng Diyos si Abraham at namuhay si Abraham na gano'n. Hindi ibig sabihin sundan ang buhay ni Abraham at ni Jacob. Kundi isang aral sa ating panahon na kung nagkaroon sila ng 2 o 3 asawa, 4 na asawa, sa ating panahon, aral siya na huwag nang magkaroon ng katulad sa pamumuhay nila. Sapagkat hindi magkakaroon ng kapayapaan ng isang tao kung meron siyang ganyang relasyon until now. So, ang mag-cultivate yan walang iba, ang Holy Spirit. So, sa English Bible, ipinakita, follow faith with all men. Peace lang ba? Hindi. And holiness, without which no man shall see the Lord. Kung wala siya nito, peace and holiness, hindi niya makita ang Diyos. Now, if we talk second coming, darating ang Panginoon, hanggang kailan mo siya hihintayin? Eh wala kang kapayapaan sa puso mo, paano darating ang Diyos? Di makita ang mukha niya. Hindi makita ng taong mukha ng Diyos. Basta niwala siya may Diyos, may second coming. Pero hindi niya alam ang kanyang sarili na hindi pala, wala siyang kapayapaan, hindi siya holy. Hindi niya makita. Naghihintay. Sabi ng Mateo, hanggat may naghihintay, hindi siya darating. Adi, abutan ng pagpikit ng mata, din niya kita ang mukha ng Diyos. So, anong tunay na image ng Diyos? Di ba ang kanyang larawan si Jesus Christ? Sa panahon natin, Espiritu si Kristo. Ano na naman ang tunay na image ng Diyos? Di ba yung pagtupad ng mga tao sa pagsunod sa salita ng Diyos? As long as meron siyang ganong peace and holiness, shall see the Lord. Yan, mga kapatid. So, ang isa pa dito na ipinakita po sa kabutihan ng Panginoon na magkaroon siya ng tunay na kapayapaan at pagkaunawa sa kabuuan ng istorya magmula kay Abraham hanggang sa time natin. Ito po ang blessing na ipinangako ng Diyos. Proverbs chapter 28 verse 2. Ecclesiastes. Okay, Proverbs muna tayo. Proverbs. Pagsalagtang ng lupain ay marami ang kanyang mga pangulo. Ngunit sa nag-uunawa ay matalino, ay malalaot ang kanilang kalagayan. Di ba nangyari sa buong daigdig natin? Nagkaroon ng flood sa pananinawa. Okay, panibago na naman. Magmula kay Sam Japit. Ngayon, ang mga righteous, ito po ang kanyang sinabi. Pangalawa, Proverbs chapter 29 verse 14.
Mm. Ang hari na humahatol na tapat sa dukha, ang kaniyang kaluklokon ay matatag magpakailanman. Mm. Ganyan ang king, ang leader, kung paano siya maghatol. Hindi lang sa duka, siyempre, may mga mayayaman din. Sa ating panahon, anong klaseng hatol ang gagawin ng mga leader? Porque may galit sa'yo? Porque